Ayaw paawat ng Chinese Embassy Manila na tinawag pang ipokrito at ignorante ang resolusyon ng Senado laban sa mga pag-atake sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Bumuelta naman dyan ang mga senador, habang ang palasyo magiging firm but diplomatic daw ang relasyon sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Political stunt at anti-China. Ganyan tinawag ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado na kumukondena sa tila pangtutrol ng Facebook account ng Chinese Embassy Manila. Inaatake at binabastos kasi sa social media ang ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Dagdag pa ng spokesperson ng Chinese Embassy in the Philippines na si Ji Lingping, kaunti lang ang alam ng mga senador tungkol sa diplomasya at minamaliit nila ang effort sa pagpapalakas ng relasyon ng China at Pilipinas. Ang kaimpokretuhan, kamangmangan at pagiging taklesa daw na yan ay pagbabayaran ng mga ordinaryong tao. Buwelta naman ni Senate President Tito Soto, ang pagtawag ng China na impokrito at mangmang sa resolusyon ay tila pagpapakita na gusto nitong patahimikin ng Senado. Sinasabi raw ng Chinese spokesperson na ini-intimidate ang kanilang diplomats pero sila itong bastos at nag-aakusa ng political stunt. Mukha raw si G ang kauntiang alam sa diplomasya. Iginiit din ni na Senador Kiko Pangilinan at Senador Erwin Tulfo na kung merong hindi diplomatic dito, walang iba kundi ang Chinese Embassy. Nilabag daw kasi nito ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Pinindigan din ni Senator Risa Hontiveros ang naturang Senate resolution. Patuloy raw silang aaksyon nang naaayon sa batas para i-record ang mga ginagawa ng China. Ipapaubaya naman ng mga senador sa Department of Foreign Affairs ang pakikipag-usap sa embahada ng China. The ball now is in the court of the Department of Foreign Affairs. And of course, the Office of the President. So we urge them, tulad nung nasabi natin sa resolution, to act in defense of our institutions. Sa panayam naman ng One News sa programang The Big Story kay retired Associate Justice Antonio Carpio, tingin niya gustong i-apply ng China ang kanilang batas sa Pilipinas. There's no freedom of expression in China. So it's a completely different legal environment there. There, if you criticize the President Xi, you go to jail right away. That's not the case here. So the Chinese would want that kind of conduct apply also to Filipinos. No, we don't recognize that. Tinanong din ang Malacanang tungkol sa issue at ito ang kanilang sagot. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. Sa kabila ng tensyon, dumalo kagabi sa Lunar New Year reception sa Taguig si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang Chinese envoy. Dito sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan na dapat maghanap ng paraan para magkasundo ang Pilipinas at China tungkol sa Code of Conduct sa South China Sea. Sa huli, meron pa rin siyang patutsyada. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.